Magandang umaga po. Ito ang programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Razon. Para sa kanya ikatlong pagbisita dito sa ating programa, hindi na po ako magbibigay ng mahabang pasakali. Pinakamahirap pa rin ho siya hanggang ngayon na sigurado na daw talagang tatakbo din sa pagkapangalawang Pangulo ng Bansa sa halalan sa susunod na taon. Let's welcome back to the program, Senator Antonio Trillanes IV. Sir, good morning po. Welcome back, sir. Good morning. Salamat po. Have a seat, please. Sir, let's get it straight. Congratulations muna ho dahil kayo pala ang pinaka-productive na senador ngayon. At in spite nung mga bati ko sa inyo na puro kayo maraming ini-spend na time sa mga investigasyon. So, mga ilan ho ba ang principal na bill ninyo na naipasa na? All in all, 50 bills were passed into law simula na na-elect ako noong 2007. And more than 1,000 bills yung i-pass natin, i-file natin. At ang pinakang trabaho kasi dito sa Senado is yung mga committee hearings. Yes. Hindi yung investigation, kundi committee hearings para maghimay ng mga panukalang batas and eventually it will be passed into law. So, pagka hindi ka nagkakandak ng committee hearing, nag-file ka lang ng bill, hindi magiging batas yan. Ano nga akong pinangungunahan ninyong committee? Ano na kayo ang chairman? Committee on National Defense and Security and Committee on Civil Service and Governmental Organization. So, anong pinaka-relevant sa palagay ninyo, lalo na pagdating doon sa panig ng mga sundalo na panukalang batas na naipasaho ninyo? Tatlo ang naiisip ko dyan. Unang-una yung AFP Modernization Law. Ito yung una sa mga nireklamo namin noong 2003 pa lang, na yung mga gamit ng mga sundalo ay luma na, antiquated, at minsan nagmamalfunction pa. So, kaya ngayon na nagkaroon tayo ng posisyon to do something about it, pinasa natin itong AFP Modernization Law. Pangalawa, itong Salary Standardization Law 3, na more than double ang nangyari sa increase ng salary ng mga hindi lang sundalo, police, at lahat ng government employees. So, yan yon. Then, just recently, yung pag-increase ng subsistence allowance ng mga sundalo, police, and other uniformed personnel. So, ito yung subsistence allowance, ito yung parang food allowance na tinatawag. Normally, ito na lang yung hawak ng mga sundalo kasi yung sweldo nila na iiwan sa pamilya. Dati 90 pesos per day lang ang kanilang food allowance, subsistence allowance. Ngayon, na-increase natin to 150 per day. So, ito ho nga yung sitwasyon ng mga sundalo natin. Are you happy now doon sa nakikita ninyong kalagayan nila? Kasi nanggaling kayo dyan at more or less may comparison kayo. Happy na ba kayo o nakikita nyo malayo pa tayo doon sa gusto nyo talagang ma-achieve para sa mga sundalo? Well, compared sa pinanggalingan natin, malayo na rin ang narating. Pero yung sa gusto natin sana mangyari, ay malayo pa rin. So, pero we are moving forward. Nakikita natin. So, in terms of equipment, napakalayo natin sa mga even neighboring countries natin. Kaya, ginaganyan lang tayo, binubuli lang tayo because talagang we don't have anything to show for as a decent armed forces is concerned. In terms of moral naman and welfare, ganun din. Yung mababa pa rin talaga yung sweldo ng mga sundalo natin. Tapos yung kanilang living conditions, pathetic talaga. Minsan, nag-i-squat lang sila sa mga kampo. Pero yung presidente natin ngayon, si President Aquino, ay more or less, meron siya mga initiatives towards that end. May housing program siya at ito naman mga tinutulak natin, very receptive naman. Well, ito ho, nakita ninyo na sa pamamagitan ng pagsusulong ng mga batas, because you understand the life nitong mga sundalo natin, more or less ay nagiging relevant yung presence ninyo
sa Senado para sa mga sundalo din natin, hindi ba? Not only doon sa iba pang mga bagay na ginagawa niyo for the citizenry. Then, bakit niyo iniintensyon ngayon na maging vice presidente? Well, sa aming pagpasya, no, sinasabi ko to kasi kami grupo kami, no, yung Magdalo officers, sama-sama kami noong 2003. So ito yung aming mga aspirations para sa aming bansa. Yun yung collective decision na we believe it's time na i-raise namin sa next level yung aming brand of public service. At bilang pangalawang Pangulo ay magkakaroon kami ng posisyon to influence public policy na maitutulak namin yung aming reform advocacy. Well, that is siguro mas magiging makatotohanan kung ang mananalong presidente ay kalinya ninyo. Pero kung kapareho ng sitwasyon ngayon na presidente at saka vice-presidente, medyo magkahiwalay ng landas in reality, although nagsama ng matagal, tingin ho ba ninyo magiging ganun kayo ka-productive doon as vice president if in case ang maging presidente hindi naman ninyo kapareho ng pag-iisip? Well, definitely hindi ka magiging productive kung ilalagay ka lang sa isang sulok, ano? Kung yung magiging presidente ay talagang taliwas sa inyong paniniwala. Ngayon, kung hindi naman, sabi nyo kung magka-alyado naman kayo, kayo yung magka-tandem, maganda ang teamwork dyan. Yun ang presumption dyan. But still, kung ano man ang bibigay sa atin, assuming mananalo tayo, I will try to be as productive as we can. Well, having said that, sino sa mga wannabes na maging presidente ang tingin ninyo will jive? Kasi hindi naman hindi ninyo kapartido. We've seen you work with others. Hindi na kayo mag-work together ng maganda. Pero tingin ba ninyo dun sa mga wannabes na yan, sino yung doon na lang tayo sa hindi ninyo palagay ninyo, hindi ninyo magiging ka-vibes o hindi kapareho ng isip nyo? Yung hindi kapareho? Oo, yung doon tayo sa hindi kapareho. Si Vice President Binay, definitely talagang magiging hiwalay talaga ang aming advocacy or salungat siya sa aming advocacy. So kawawa kayo pagka nanalo ang presidente at nanalo naman kayong vice-presidente. Oo. So, hindi kaya kayo magkudeta naman nun? Para kayo na maging presidente. Hindi makakatulog yun. Hindi naman, kasi kung siya yung iahalal ng taong bayan, wag naman sana. Pero meron re-respetuhin po natin. Kaya nga ngayon pa lang ay pinapakilala na natin siya sa taong bayan para wag na tayong magkamali pa. So, isa sa mga intensyon ninyo yan, ayaw yung kung sakali manalo kayong vice-presidente, siya ang presidente. We dread that scenario. It's not going to be good for the country, but kung ganyan ang gugustuhin ng taong bayan, then we will have to live with it. We'll try to be vigilant. Siguro tayong magbabantay sa kung ano mga katiwalian na gagawin, pero may hirapan. So, paano yun? Hindi rin kayo tatanggap ng cabinet position. Unang-una, hindi ka bibigyan. Yun ang pinakamalaking tanong doon. Tapos, babagwisan ka na ng gusto. Hindi kaya mag-resign na lang kayo nun pagka ganun? Hindi ka pwede mag-resign kasi binigyan ka ng mandato, 6 na taon. So kailangan. Kung sakasakali mangyayari sa inyo sa 6 na taon na magiging presidente, kung ang nanalo si Binay, di tutunganga lang kayo. Kung walang ibibigay, di pwede siguro maging tinatawag nating fiscalizer dito sa Pilipinas, na tagabantay ka sa bawat mga polisiya na binibigay niya. Yung maganda, di encourage mo. Yung hindi maganda, ilabas mo sa mamamayan. Because that is a possible scenario. If in case na he runs for president and you will run for vice president at nanalo kayo pareho, doon naman kayo magbabangayan. Oo. So, it's one of the possibilities there. Pero sir, sino ang sa tingin naman ninyo sabihin natin, magpi-fit sa inyong mga pananaw bilang presidente?
Sa ngayon, if you put aside si Vice President Binay, we have three na makikita mong may potential at least for good governance. Andyan si Senator Grace Poe, si Secretary Marojas, at si Mayor Duterte. So, may mga potential sila. We still need to scrutinize them further. Pero wala yung outright na alam mong parang negatibo ang dating. So, yun ngayon ang ando doon kami sa proseso ngayon na pagsusuri kung sino sa kanila ang karapat-dapat na suportahan ng aming partido at aming grupo. Pero sa partido ninyo, wala pa ba hong sabihin natin talagang konkreto na pinag-uusapan kayo kung sino talaga ang tatakbo sa inyo? Sa Nationalista Party, ang nagpaplanong tumakbo for the presidency is si Senator Bongbong Marcos at si Senator Alan Cayetano. So, naiintindihan natin na ang proseso ng pagde-decide to run for president mas mataas ang o mas maraming konsiderasyon as compared to the vice president. So, they're taking a little time na mag-decide. Hopefully, magawa nila yun before the month ends para yung partido ngayon can now start exploring the other options. Paano ho kung hindi kayo mapili na tumakbo ng partido as vice president? Meron na bang pangako sa inyo that they will give that to you? O wala pa? At kung mag-decide silang hindi kayo patakbuhin the vice president, what will you do? Ganito po yan. I believe yung individual declaration should come first. Then yung party endorsement should follow. Hindi kasi pwedeng i-endorso ka ng partido na Wala hindi ka ka naman naman nagdeklara kasi baka sabihin mo, ayoko eh. Di ba? Kailangan, you should be willing to take that leadership position. Kasi nga, leadership position. Yes. Kailangan prepared ka. And that preparation should be manifested by a declaration. So that individual declaration was already done, na ginawa na po natin yan, then inaantay ho natin yung ating partido. Siyempre, lahat naman tayo naghahangad, kaming mga party members, naghahangad ng endorsement from the party. At nire-respeto natin yan. In a scenario na endorse tayo, malaking bagay po yan kasi malaki po ang Nationalista Party. Kung hindi naman ho, ay respetuhin natin yan. We will abide by that, but we will run just the same. So, ito ho, whether with the endorsement of the party or without the endorsement of the party, tatakbo kayo. Opo. So, ang mangyayari ngayon, mag-independent kayo? O sasama ba kayo, lilipat kayo sa ibang partido? Hindi po ako lilipat sa ibang partido. I will remain as a Nationalista Party member without the endorsement of the party, kung ganun ho ang mangyayari. But ako naman ho, I'm confident na pagka nag-clear na ho lahat, susuportahan naman ho tayo ng ating partido. Nagkausap na po ba kayo recently ni former Senator Manny Villar? Yes. Bago ako nag-announce, nag-usap po kami at maganda po, sinabi niya, susuportahan po niya tayo in his individual capacity. Then, kung eventually mapag-usapan ng partido, ando doon po yun, yung possibility. So, hindi niya ho ba sinabi sa inyo kung may balak siya uling tumakbong presidente o kayong magtatandem? Wala ho bang ganong usapan? Mukhang maganda yata tayo magtandem na daw. Papalagay ko medyo magpo-float yun sa mga usapin. Well, ako ini-encourage ko siya to give it another shot. Pero mukhang sa aking na-receive na vibration o signal, parang kumaga kontento na siya na naging serbisyo niya sa ating bayan, sumubok siya, nagpresente siya sa taong bayan, pero hindi po pinalad. Kaya ano siya ngayon? Happy siya dun sa negosyo niya ngayon. Mukhang komportable siya ng gano'n. So, susuporta na lang siya sa inyo. Sabagay, kung hindi naman kayo manalo ang vice presidente, senador pa rin kayo, hindi ba?
Opo, ang ating term would end sa 2019 pa. 2019 pa. So, kumbaga parang nothing to lose din naman kayo and you will still be there. Pero ngayon ho, ang tinitignan natin kasi ay yung pagpasok na nitong, kumbaga, karambola na nakikita ninyo. Sino ba ang palagay niyong pinakamabigat ninyong makakalaban talaga sa pagiging vice presidente? Well, not considering yung lumalabas sa survey kasi alam naman natin, dati medyo kulelat kayo pero nanalo pa rin kayo, di ba? Nakakulong kayo pero nanalo pa rin kayo. So, ang tinitingnan natin yung inyong pakiramdam sa palagay ninyo, sino pinakamabigat na makakalaban yung vice presidente if in case? So, ito nga I agree dun sinabi nyo, Daniel, ano? Kasi itong surveys, nilalagay nila lahat ng pangalan. Yes, oo. Pero yung mga political insiders, yung mga kagaya namin na talagang tinitignan namin kung sino talaga yung maaaring tatakbo. So, you will have to assume, or you'll have to have a set of assumptions. Kunyari, tatakbo si Senator Grace po for president. So, therefore, wala na siya dito sa vice presidential bawal race. siya. Angat niyo yun. O ngayon, sino yung mga maiiwan? Si ganun din, si Mayor Duterte ba tatakbong vice president o president? So ganun. So in an assumption na tatakbong presidente si Senator Grace Poe, Mayor Duterte, Secretary Mar, and Vice President Binay, wala na yan sila dapat sa survey mo sa vice president. So kung ganun na senaryo, ang pinakang malakas na magiging kalaban dyan would be si Senator Chis Escudero. So, paano nyo ngayon tinitignan ho na patatakbuhin yung inyong kampanya? Considering na hanggang ngayon, kayo pa rin ang pinakamahirap na senador at siguro pagdating doon sa mga koneksyon sa mga negosyante, mas konti din ang suporta sa inyo ng mga negosyante dahil yung mga iba mas may connection sila sa mga negosyante. So, how do you intend to, sabihin na ho natin, na ipatakbuhin ang inyo pong kampanya? Before you answer that, sir, we'll pause for a break.